Dear IFM. Dear IFM. Magandang hapon mga idol. Andito na naman tayo sa panibagong kwento ng Dear IFM. Ako si Idol James Reid. At simulan na natin ang kwento ngayong hapon ng Lunes na inyong kapupulutan ng aral at inspirasyon. Dear IFM. Hello mga idol. Itago nyo na lang ako sa pangalang Jovelyn. Matagal na ako nakikinig sa programa nyo. At iba't ibang klase na rin ng kwento ang napakinggan ko. Kapag tungkol sa pag-ibig ang kwento, o di kaya pakikipaglaban sa mga pagsubok sa buhay, sobrang nakaka-relate ako. Ganon din kasi ang takbo ng buhay ko. Minsan makulay, pero madalas binabagyo. Mga idol, sisimulan ko ang kwento nung dalaga pa lang ako. Maaga akong naulila sa magulang. Kaya naman, napunta ako sa poder ng Tita Rosita ko. Tulad sa isang teleserye, naging kontrabida ng buhay ko si Tita. Ginawa akong kasambahay. Kahit hindi naman gano'n na napag-usapan. Pero dahil sa bida ako ng kwento ko, syempre, hinahayaan ko lang api-apihin ako ni Tita. Dahil ang mga tulad ko ay walang kakampi sa mundo. Salamat dito sa libre mo, ha? Nang dahil sa'yo, nakakain ako ng maayos. Ay, nako, ikaw ba naman kasi, alam mo na ang marami kang gagawin ngayong araw, naglalabas ka na wala ka man lang kain. Paano kung himatayin ka na lang dyan bigla sa daan? Wala naman kasing makakain sa bahay, no? Alam mo naman si Tita, marinig lang na nagtitimpla ako ng kape kung ano-ano nang sinasabi. Or kitang lakas daw ng loob ko magtimpla, wala naman ako ambag sa bahay. Alam mo, napakadamon talaga ng tita mong yan. Wala na kang ambag, halos gawin ka ng katulong sa bahay. At saka isa pa ha, paano kung magbibigay ng ambag, wala kang trabaho, girl? Kaya nga, hindi na lang ako umiinik eh. Sinasabi ko na lang sa sarili ko na mabawi ako kapag nagkaroon na ako ng sweldo. Uy, grabe talaga. Ang sarap talaga nung nilagang baka nila rito, no? Ang lambot talaga ng baka. Ay, nako, sige na. Kumain ka na lang dyan ng kumain. Ako nang bahala sa lahat, friend. Sarap talaga. Ay, teka, may tumatawag sa akin. Baka si Tita na to. Sagutin ko lang, ha? Hello, Tita? Ay, nasaan ka na? Nakapamili ka na ba? Opo. Nabili ko na po lahat ng nasa listahan. Kumakain lang po ako ng hapunan kasama si Mayumi. May nakalimutan akong isama sa listahan. Bumili ka ng panglinis para sa sahig. Ikaw na yung bahala kung ano. Sige po, Tita. Ako na pong bahala. Ayos ay magpagpili, ha? Tanga-tanga ka pa naman pagdating sa mga ganyan. Opo. Sige na. Kailangan na pala nating bumalik sa grocery store eh. May pinapahabol si Tita.
Ang linis daw ng sahig. Ano kayang bibilhin ko? Alam ko na. Star Wax Floor Wax. Kintab ay to the max. Oo ano? Sige, yan na lang. Teka, kaso ubos na nga pala yung binigay na budget ni tita. Ay sus, hindi ka man lang sinobrahan? Hindi eh. Hindi nga rin kasama yung pamasahe ko eh. Kaya siguro sa sariling pera ko na lang. May kinita naman dun sa isa kong racket eh. Ay naku, alam mo, naiirita ako dyan sa tita mong yan ha. Hindi man lang yan nag-iisip. Parating wala yung konsiderasyon. Ba't kaya hindi ka na lang umalis dyan? Naku, isa naman ako pupunta, Aber. Alam mo namang siya lang yung nag-iisa kong kamag-anak dito na pwedeng tumulong sa akin, di ba? Ay naku. Kailan pa naging tulong yung pinagagawa niya sa'yo? Kita mo nga inaalila ka niyan. Wala naman sa usapan yung gagawin kanyang katulong, di ba? Ikaw naman kasi, Jovelyn. Masyado kang mabait. O ayan, inaabuso ka na te. Ay, kung hindi ko to gagawin, sa kangkungan ako pupulutin. Kaya hanggat hindi ko pa kaya yung sarili ko, titiisin ko na muna lahat. Nako, huwag ka mag-alala. Kapag may nahanap akong swak na trabaho para sa'yo, sasabihan kita agad, ha? Para makaalis ka dyan sa tita mong, ewan ko ba, kamag-anak natin sa Tanasyente. Grabe ka naman. O bakit? Totoo naman. Inaalila ka na, kinakawawa ka pa. Kaya maghahanap tayo ng trabaho mo para makaalis ka na dyan, ha? At maging malaya ka na, okay? Alam mo, mas maganda kung kumain na lang tayo. Dahil babalik pa tayo sa grocery store, di ba? Sige na, Oo kain nga. na. Dear IFM. Dear IFM. Mga idol, hindi ako nakapagtapos sa pag-aaral. High school lang ang tinapos ko. At nagtrabaho na ako agad. Nakapasok ako sa isang pabrika. Kahit maliit ang sahod, tinitiis ko dahil doon ako kumikita ng pera. Pangarap ko kasing makapag-aral ulit. Kaya kahit mahirap, dahil halos kay Tita Rosita na pupunta ang sahod ko, tinitiis ko. Ito lang kasi ang meron sa harapan ko nung mga panahon na yon. Nung hindi ko na matiis ang pagiging kontrabida ng tita ko, lumipat ako sa ibang lugar at nagtrabaho bilang kasambahay. 5,000 ang sahod ko kada buwan. Libre ang pagkain, tubig, at tulugan. Mabait din ang mga amo ko. Hindi sila maramot tulad ng iba dahil kung ano ang kinakain nila, yun din ang akin. Sinasabay pa nga nila ako pag kumakain sila. Sabi ko nun, buti pa yung mga hindi ko kadugo ay mabait sa akin. Samantalang ang mismong kadugo ko ang siyang dahilan kung bakit ako nahihirapan sa buhay. Makakain na rin sa wakas. Kanina pa kumakalam tong tiyan ko eh. Sakto, mainit pa yung kanin. Kain na na! Sarap.
The best talaga kapag to yung adobo. Hanep pa, haba? Wow, ang sarap ng buhay. Pakain-kain na lang, no? Ay, tita, nakauwi na po pala kayo. Tara po, kain po. Nangluto po ako ng adobong baboy. Ano? Adobong baboy? Ikaw ang bumili ng mga sangkap? Hindi po. Nakita ko lang po sa ref kaya niluto ko na lang po. Ano? Nakita mo sa rep? Sino naman ang nagbigay sa'yo ng karapatan na mga alam sa rep namin? Nako, hindi na bale. Nandyan na nakapagluto na. Hanggang kailan ka nga pala dito sa bahay, ha? Bigla ka na lang dumating kagabi na hindi man lang muna nagsasabi sa akin. Mga 2 linggo lang po. Ano? 2 linggo? Inayagan kang magbakasyon ng mga amo mo ng 2 linggo? Opo. Nasa probinsya rin po kasi sila kaya ayos lang daw po. Napakatibay din naman ang loob mo na magbakasyon ng 2 linggo. Bakit? May pera ka ba? Wala kang ang pera Ano pang sasahurin mo niyan? Wala. May naipon naman po ako kahit konti. Pinagandaan ko po talaga tong bakasyon ko kasi gusto ko po muna sana magpahinga. Para sa mga mahihirap at walang pinag-aralan na katulad mo, hindi uso ang magpahinga. Magtatrabaho ka na magtatrabaho hanggang sa hindi ka na huminga. Ganon ang buhay, hoy! Hindi ka pwedeng mag-inarte dahil wala kang karapatan. Pangmayaman lang yun. Tingnan mo, mahirap ka lang. Babalik naman po ako kaagad Nakapag-usap na po kami ng amo ko. Isa pa, bukod sa naipon ko pong pera, binigay na nila sa akin yung sweldo ko. Total naman, 2 linggo kang nandito sa pamamahay ko Tama lang na bayaran mo ako. Po? Bayaran? Ano ba? Narinig mo naman, di ba? Alangan naman libre lang ang pagtira mo rito. Ang swerte mo naman kung ganon. Akin ang hati mo rito sa bahay, okay? Sa tubig, pagkain, kuryente, akin na. Dali. Sandali po. Kunin ko lang po yung wallet ko, ito po. 2,000 lang? Opo. Di ba sabi niyo ang bag ko? Hindi lang naman po ako nakatira rito sa bahay Hindi lang ako yung gagamit ng kuryente, tubig, saka ng pagkain. Kaya 1,000 sa 1 linggo po. Pinaglololoko mo ba ako, ha? Kung ibibigay ko po kasi yung buong sweldo ko sa inyo, di po ba parang 1 buwan na rin ako nakatira rito? Diba? Mautak ka rin, ha? Sige, ayos na to. Pero sa susunod na magbabakasyon ka, sa iba ka na lang pumunta. Ayoko nang pumupunta ka pa rito. Wala ka namang pakinabang. Pero wala na po kasi akong ibang mapupuntahan kundi ito lang po Wala akong pakialam, Jovelyn. Kung gusto mong may uwian ka kapag nagbabakasyon, magbigay ka ng pera. Hindi yung ginagawa mong hotel ang bahay ko. Ay nako, dyan ka na nga. Dear IFM. Dear IFM. Mga idol, sa huli ay hindi ko na kinaya ang ugali ni Tita Rosita. Kaya tuluyan na akong hindi bumalik pa sa poder niya. Nanatili akong kasambahay at nag-ipon para sa kinabukasan ko. Ngunit dumating ako sa punto na parang nakukulangan ako. Parang hindi sapat para sa akin ang kinikita ko bilang kasambahay. Parang gusto kong yumaman agad-agad. Gusto ko na maranasan ang makahawak ng malaking pera. At dahil sa kagustuhan kong yun, pumasok ako sa madilim na mundo ng prostitusyon. Oo mga idol,
nagawa ko magbenta ng laman kapalit ng pera. Kasama ko noon ang kaibigan kong si Mayumi na nasilaw din ng pera. Iba't ibang lalaki ang nakakasiping ko. Tibay na loob ang kailangan para sa 5,000 sa isang gabi. Kapag nakatagpo ka ng galanting customer, swerte ka. Kapag maganda at sexy ka, mas malaking pera ang pwede mong hingin. Kaya dito ako nagsimulang makapag-ipon ng mas malaki. Katawan para sa pera. Hi! Oh, ikaw pala yan, Pablo. Si Mayumi ba ang hinahanap mo? Nasa loob siya. Ganun ba? Sige, dito na lang ako sa labas maghihintay. Ba't nandito ka nga pala sa labas? Wala, nagpapahangin lang. Ang dami kasing tao sa loob eh. Nagugulo yung utak ko. Ikaw? Ito, nagpapahangin din. Oo nga pala. Hindi ko pa natatanong sa'yo ito. Paano mo nga pala nakakilala si Mayumi? Bata pa lang kami, magkaibigan na kami noon. Kayo ba? Naging boyfriend niya yung isang tropa ko. Hanggang sa naging magkaibigan na lang kami, yun. Saan ka nga pala nagtatrabaho? Huwag mo na lang tanungin. Baka madismaya ka lang eh. Ikaw, anong trabaho mo? Huwag mo na lang din tanungin, baka madismaya ka rin. Pero alam mo, malakas ang pakiramdam kung sa isang mundo lang tayo nagtatrabaho. Ibig mo sabihin, isa kang... Callboy, macho dancer. Nagbebenta ng katawan para magkapera. Oh, yun ang trabaho ko. Hindi ka nahihiya? Ang ibig ko sabihin kasi parang ang casual lang ng pagkakasabi mo eh. Well, syempre nahihiya rin ako. Sino bang hindi, di ba? Pero lumaki akong mahirap eh. Walang pera, walang pinag-aralan. Sa ganung paraan akong kikita ng pera ng malaki. Di doon ako. Hindi ako pwedeng mag-inarte. Ikaw, ba't ka pumasok sa ganitong mundo? Ayun. Parehas lang tayo ng dahilan. Pera. Pero hindi ako habang buhay nandito. Makapag-ipon lang talaga ako ng malaki. Aalis ako sa trabahong tono. At gagamitin ko yung naipon kong pera para magbagong buhay. Para makapagtapos sa pag-aaral. Talaga? Ano naman ang gusto mong tapusin? Gusto kong makapagtayo ng sarili kong negosyo. Kaya kukunin ko yung kursong konektado doon. Tapos, kapag nakakuha na ako ng diploma, magtatrabaho ko sa isang magandang kumpanya. Mag-iipon ulit. Saka ako magtatayo ng negosyo. Uy, maganda yung pangarap mong yan ha. Gusto ko yan. Ikaw, bala ka bang umalis sa trabaho mo? Oo naman. May pangarap din ako. Gusto ko rin makapagtapos sa pag-aaral. Tapos, nursing yung kukunin ko. Kapag tapos na ako, pupunta naman ako sa ibang bansa. Doon ako magpapayaman. At uwi lang ako dito sa Pilipinas kapag bilyonaryo na ako. Bilyonaryo talaga ha? Oo naman. At hindi lang yun ha. Magpapatayo ako ng malaking bahay. Yung may 3 palapag. Tapos may malaking swimming pool. Alam mo na, yung gusto ko nga yung 3 bahay din eh. Pero baka 2 na lang. Malapit sa katotohanan. Ay nako, parang nga imposible ng pangarap mong yan ha. O hindi ah. Pwede yun. Posible kaya yun. Kapag sinamahan mo ng tiyaga at sipag. Medyo matatagalan nga lang. Pero sulit naman kapag may nakitang bunga yung mga pangarap mo at yung paghihirap mo. Ikaw,
Maliban sa pagtatayo ng negosyo, ano naman pangarap mo? Simple lang. Pangarap kong maging masaya. Pangarap kong magkaroon ng buo at masayang pamilya. Yung magkakaroon ako ng mapagmahal at responsableng asawa. Tapos mga anak. Pag nangyari sa akin yon, ay nako, masasabi ko talagang kontento na ako sa buhay ko. Pero parang naging imposible na siya sa akin eh. Sino ba naman kasing lalaking pipili ng isang babaeng, alam mo na, bayarang babae. Uy, grabe ka naman sa sarili mo. Alam mo, walang pinipili ang totoong pag-ibig. Kapag yung taong yan ang pinili ng puso mo na mahalin, tulad ng isang kanta, wala kang magagawa kundi ang sundin yun. Yun. Sabi mo eh. Sige, ganito na lang. Total naman, pareho tayong gusto may mangyari sa buhay natin. Magkaroon tayo ng kasunduan. Ha? Kasunduan? Ano kasunduan naman yun? Ganito, sabay tayong mag-iipon. At kapag okay na yung mga ipon natin, pareho tayong aalis sa mga trabaho natin. Ano, ayos ba yun? Sige. Usapang matinuyan ha. Walang atrasan. Oo naman. Sus, ako pa. Huwag ka mag-alala, kaya natin to. Mga idol, nung nagdesisyon akong papasok ako sa mundo ng prostitusyon, ipinangako ko sa sarili ko na hindi ako magtatagal dun. Hindi ko hahayaan na habang buhay kong ibebenta ang katawan ko para sa pera. Hindi ako papayag na tatanda ako sa mundo na yun. Magkaroon lang ako ng malaki-laking ipon. Aalis na ako. Mahirap man pero pipilitin kong baguhin ang buhay ko. Naghanap lang ako ng mas mabilis na paraan para kumita ng pera. Masaya naman ako dahil may isang tao na kapareho ng hangarin ko sa buhay. Ang makaahon sa pagkakalugmok. Ang magbago at hindi na muling babalik sa madilim na mundo na yon. Mga idol, tinupad namin ni Pablo ang pangako namin sa isa't isa. Nag-ipon at umalis rin sa maruming trabaho. Kasabay noon ay nabuo ang isang masaya at malalim na pag-iibigan sa pagitan namin dalawa. Pagkatapos umalis sa trabaho, ay nagsama na kaming dalawa. Tulad ng inaasahan, hindi naging madali ang buhay namin dalawa. Nakapundar man kami ng sariling bahay at nakabili ng sariling tricycle. Pero iba pa rin ang pang-araw-araw na pangangailangan. Lalo na nung nagkaroon na kami ng anak. Mga idol, may mga pagkakataon na talagang nasasaid kami ni Pablo. Nagnegosyo ako ng ihawan. Habang tricycle driver naman ang asawa ko. Kahit dalawa kaming kumakayod,
hindi pa rin sapat ang kinikita namin dahil sa taas ng mga bilihin. At tumalaki na rin ang anak namin. Isama pa na madalas ito nagkakasakit. Kaya patong-patong na ang mga naging utang namin. Paging Dr. Di Pasupil. Dr. Di Pasupil, please proceed to the emergency room. Babe, eto, nakihinga ko ng tulong kina Cathy. Pinahiram nila ako ng 2,000. Sinabi ko na lang na ibabalik din natin kaagad kapag nakalabas na dito si Brian. Buti naman. Mabibili natin yung ibang gamot. Yung pambayad na lang sa ospital ang isipin natin. Wala na nga ako maisip na pwede ko malapitan eh. Sina Jen kasi may problema rin sa pera. Kaya hindi ko na pinuntahan para manghiram. Ay, Diyos ko. Ano na kaya to? Sige. Huwag ka mag-alala. Ako nang bahala maghanap. Dito ko na lang muna sa ospital. Babalik din ako. Teka, saan ka pupunta? Kanino ka naman lalapit? Bahala na. Baka kay Jose o di kaya kina Ate Mirna. Nagpapahiram naman ng mga yun eh. Baka swertein lang tayo. Pero kasi di ba kakahiram lang natin sa kanila nung nakaraan. Tapos kalahati pa lang yung nababayaran natin. Baka hindi na nila tayo pahiramin yan. Oo nga no. Pero sila lang kasi ang naisip kong pwede nating lapitan eh. Paano pa to? Oh, Jovelyn, kumusta yung inaanak ko? Ayun, okay naman na siya. Pinapababa na lang yung lagnat. Buti naman. Kayong dalawa, kumusta kayo? Malamang hindi kayo magkanda o gaga niyan dito sa ospital. Ayos lang kami, salamat Mayumi. Babe, mauna na ako ha. Maghanap ako ng pera. Mayumi, ikaw na munang bahala sa kanila ha. Sige. Walang problema. Ingat ka. Ingat ka babe ha. Ay, nako. Sino pa lang nagbabantay sa dalawang bata? Ayun, sina Ate Baby. Hindi pa nga ako nakakauwi. Umalis kasi ako kanina para manghiram ng pera. Tapos ngayon, si Pablo naman ang hahanap ng paraan. Baka hinahanap na nga nila ako ron. Ikaw talaga? Ba't naman kasi hindi mo ko tinawagan? Di sana ako nang nagbantay. Alam ko kasing nasa trabaho ka. Kaya hindi na kita inistorbo. Ay, Diyos ko naman. Sige, nandito na ako. Day off ko ngayon at saka bukas. So, kung gusto mo, ako na muna magbabantay dito kay Brian para makauwi ka man lang. Makaligo ka man lang at magpahinga ka. Kahit naman umuwi ako sa bahay, hindi rin naman ako makakapagpahinga ng maayos. Iisipin ko lang na iisipin yung pera na kailangan naming mabuo. Makapagbayad lang kami dito sa ospital. Ay, Diyos ko. Kailangan pa namin magbayad ng upa sa bahay. Ay, naku naman. Sunod-sunod naman yung problema. Pwede naman kitang pahiramin eh. Ano ka ba? Wag na. Alam kong marami ka ring pinagkakagastusan ngayon eh. Paniguradong makakahanap din naman ako ng paraan sa si Pablo. Pero salamat Mayumi ha. Sigurado ka ba dyan? Basta kapag kulang pa, sabihan mo ako ha. Salamat. Siguro kailangan ko na lang talaga yung tulong mo sa pagbantay sa mga bata. Sige, walang problema. Sana naman malagpasan na namin to. Sunod-sunod na masyado yung mga problema eh. Alam mo yun, nakakalunod. Baka pagkatapos ito, kailangan naming triplihin yung mga trabaho namin. Ubus na yung ipon namin ni Pablo eh. Alam mo kasi, Jovelyn, pwede pa naman talaga eh. Kung kailangan mo talaga, pwede naman kitang tulungan makabalik. Ha? Teka, makabalik saan? Ito naman no. Di sa trabaho natin. Kailangan mo ng pera, di ba? Kahit isang gabi lang, tulungan kita makahanap. Ano? Anong pinagsasabi mo dyan? Matagal na akong umalis sa mundong yan, tapos pababalikin mo na lang ako? Oo, sorry na. Ay, nako. Naisip ko lang naman kasi yung kalagayan mo. Paano pala pagka hindi nakahanap ng pera si Pablo?
O sige, paano yung mga bata? Si Brian, kailangan ng gamot. Buti sana kung yun lang ang problema niyo, paano yung pang-araw-araw niyo pang buhay? Mare, iniisip lang kita. Kaya namin mag-asawa to, na hindi bumabalik sa dating buhay namin. Bilang isang magulang, responsibilidad ko na bigyan na maayos sa buhay ang mga anak ko, na hindi ko dinudumihan na magiging tingin nila sa akin. Mayumi, pinangako ko noon na kahit anong mangyari, hindi na ako babalik sa pagbebenta ng katawan para lang magkapera. Tinalikuran na namin ni Pablo yung dati naming buhay. Kaya ayoko ulitin yun. Hindi ka makakatulong kung ganyang payo ang ibibigay mo sa akin. Sige na. Oo. Hindi ko na ho babanggitin. Sorry na. Sige na, ayos na. Okay lang ba kung umuwi muna ako saglit? Babalik din ako kaagad ha. Kakamustahin ko lang yung mga bata sa bahay. Sige. Ako na munang bahala dito. Salamat ha. Aaminin ko na pumasok na rin sa isip ko na bumalik sa dati kong trabaho. Sigurado kasi ako na ilang gabi lang, tapos lahat ng problema namin sa pera. Mas lalong umiigting ang kagustuhan ko. Lalo na kapag nagkakaroon kami ng matinding problema sa pera. Pero sa tuwing nakikita ko ang anak ko, nakakaramdam ako ng hiya. Natatakot na baka kapag nalaman niya ang totoo kong trabaho, ikahiya niya ako. Mabawasan ang pagiging ina ko sa kanya. Kaya naman, kahit halos gumagapang na kami sa hirap, kinakaya ko. Pinipilit kong alisin sa isip ko ang pagbebenta ulit ng katawan. At araw-araw naghihintay ng milagro. Sa awa ng Diyos, nagawa namin ang paraan ni Pablo na makapagbayad sa ospital. Mabuti na lang at marami kaming mga mabuting kaibigan handang tumulong sa amin. Sa mga sumunod na araw, naramdaman ko ang gaan ng buhay namin. Nabibigyan ako ni Pablo ng pera para sa pamamalengke. Nakakapag-grocery na kami. At minsan, napapakain namin sa labas ang anak namin. Sabi ko, mukhang ito na yung milagro na matagal ko nang pinagdarasal. Na makaahon kami lahat kahit papaano sa hirap, gamit ang perang galing sa malinis na paraan. Babe, bakit gising ka pa? Hinihintay ka. At ngayon ka lang nakauwi. Madaling araw na. Naghintay pa kasi ako ng mga pasahero para lumagdag ng kita ngayon. Eto, kahit papaano, nadagdagan naman. Ganyan na bang gagawin mo araw-araw? Wala ka nang maayos na tulog, oh. Tingnan mo nga yung mata mo, nangangalumata ka na, nangingitim na. Baka naman magkasakit ka naman yan.
Okay lang ako, huwag kang mag-alala. Para namang hindi mo ako kilala. Ay nako, sige, ikaw ang bahala ah. Basta tuwing linggo, magpapahinga ka, okay? Kailangan mo rin yun. Tayong dalawang hindi pwede magkasakit dito. Opo. O nga pala, may magandang balita ako sa'yo. Nabanggit ko kasi kay Kuya Paeng na magbe-birthday na si Leslie sa Sabado. Kaso wala sa budget. Kaya yun, nagbigay siya ng regalo. 2,000. Ha? 2,000? Naku, parang nakakahiya naman yan. Nahiya akong tumanggi. Baka kasi kung ano pang sabihin. Tamang-tama. May naitabi akong pera dito na 2,000 kaya makapagpa-party na tayo para kay Leslie. Paniguradong matutuwa yung bata kapag nalaman niya. Kaya mamaya, pwede na tayong mamili ng mga kailangan. Pero babe, baka naman wala na tayong budget para dito sa bahay. Pwede naman ako magluto na lang ng spaghetti. Masaya naman na dun si Leslie, di ba? Huwag kang mag-alala. Ito yung mga kinita ko ngayon. Teka, ba't parang sobra naman yata to? Hindi naman ganito yung normal na kita mo ah. Syempre. Masipag ang asawa mo eh. Pero kaya malaki yan kasi may nagpa-service sa akin kanina. Naisip ko rin yan. Baka pwedeng magpa-service na rin ako ng mga bata. Hatid sundo sa eskwelahan. Baka mas makaipon tayo dun eh. Ano sa tingin mo? Ikaw ang bahala. Okay, sige na. Magpapahinga na ako para masamahan kita mamaya sa pamimili na maumpisa na natin ang mga dapat gawin sa birthday ni Leslie. Sige na. Oh, Mayumi, napadaan ka? Mars! Ayun, walang magawa sa bahay. Paistorbo Ay, teka, nasan yung mga makukulit kong inaanak dyan? Ayun, nasa eskwelahan si na Leslie sa si Henry. Tapos natutulog naman sa kwarto si Brian. Kaya ayun, nagkaroon ako ng oras para makapaglinis-linis. Si Pablo, nasan? Namamasada. Mamayang madaling araw para makakauwi Madaling araw? Bakit? Wala naman ng taong ganong oras sabi niya meron pa raw. Lalo na yung mga maagang pasok. Kaya ayun, naghihintay ng pasahero hanggang 3:00 ng madaling araw. Alam mo, sulit naman Parating malaki yung nauuwi niyang pera. Saka nagsiservice din daw siya Ano? Service? Anong klaseng service? Naghahatid sundo siya ng mga bata sa eskwelahan. Okay. Kala ko anong service. Bakit? Ano bang akala mong service? Wala naman. Mayumi kilala kita. Hindi ka marunong magsinungaling. Kaya ano ba yan? Alam ko may sasabihin ka sa akin. Kasi alam mo, mas maganda kayong dalawang mag-asawa ay mag-usap. Ano nga kasi yun? Sabihin mo na lang. Kasi nga Okay, kasi naman magugulat kayo tapos magagalit ka niyan sa akin Basta sabihin mo na lang. Kasi nung isang gabi, nakita ko si Pablo dun sa isang club na pinagtatrabahuhan niya dati. Kasi akala ko may dinadalaw lang, kaya hindi ko na pinansin. Yung problema, pagkalipas ng 2 oras, pumasok ako sa loob kasi may kakausapin nga sana ako. Tapos, nakita ko si Pablo doon. Umalik sa dati niyang trabaho, Jov. Nabutan ko siya na tapos nang sumayaw sa stage tapos may nag-table sa kanya Teka, baka naman hindi si Pablo yun. Kasi nag-usap na kami dyan Pareho kami nangako na hindi na kami babalik sa dati naming buhay. Nangako sa akin yung asawa ko kaya imposible yung sinasabi mong yan, Mayumi. Hindi ko naman to sasabihin sa'yo, diba? Kung hindi ako sigurado, maka ba ako nag-iimbento, te? Kung hindi ka naniniwala, maganda kung si Pablo na yung kausapin mo. Basta ako, alam ko kung ano nakita ko. Dear IFM. Mga idol, ayaw kong pagdudahan ng asawa ko. Ayaw kong tumanim sa isip ko ang lahat ng sinabi sa akin ni Mayumi. Kilala ko si Pablo. Tumutupad yon sa binitawan niyang salita. Sa mga pangako niya.
Nangako kami sa isa't isa na hindi na muling babalik sa mundo ng prostitusyon. Na hindi kami gagawa ng kahit anong paraan na pwedeng madungisan ang tingin sa amin ng anak namin. Pero nang dahil sa sinabi ni Mayumi, hindi ko napigilang alalahanin ang mga panahon na nakakapag-uwi ng pera si Pablo. Sa mga panahong sobra ang inaabot niya sa akin para sa mga pangangailangan namin sa bahay. Sa mga bawat paglabas naming buong mag-anak na hindi iniisip kung magkano magagastos. Dito na ako nag-umpisang magtanong, magduda, at kabahan ng todo. Oh, babe, gising ka pa rin. Di ba sabi ko naman sa'yo na wag mo na akong hihintayin? Babe, ayos ka lang. Anong problema? Ibabalik ko sa'yo yung tanong. Ano ba sa tingin mong problema? Huh? Ano pang hindi mong sabihin? Pablo, bibigyan kita ng pagkakataon na magsabi sa akin ng totoo. Please lang ha. Ayoko na kasinungalingan yung sasabihin mo. Kaya parang awa mo na. Magsabi ka na sa akin ng totoo. Alin pa? Hindi kita maintindihan eh. Kailangan kong marinig sa'yo yung totoo. Gusto ko sa'yo mismo manggaling yung narinig ko. Ang alin nga? Ano ba? Ano ba talagang gusto mo ha? Papanindigan mo ba talaga yan ha? Gagawin mo pa rin akong tanga hanggang ngayon? Pablo, gusto mong sabihin ko sa'yo kung ano yung nalaman ko? Ha? Ayoko maniwala sa sinabi ni Mayumi sa akin na bumalik ka na sa dati mong ginagawa. Kaya ako na mismo yung gumawa ng paraan para mapatunayan ko yun. Pablo, sinundan kita hanggang doon sa club. Tapos nakita mismo ng dalawang mata ko na tama nga yung sinabi ni Mayumi. Pablo, hindi ko tumupad sa pinangako natin sa isa't isa. Anong ginawa mo? Mabilin, magpapaliwanag ako. Nagawa ko lang yun dahil kailangan natin ng pera, di ba? Eh, bakit hindi mo sinabi sa akin? Jubilee. Bakit kailangan mo pa magsinungaling? Bakit mo ko kailangan pagmukhain tanga? Dahil dyan! Yan! Sa magiging reaksyon mo! Dahil alam kong hindi mo ako maintindihan, Jubilee eh! Kailangan natin ng pera, di ba? Sa tingin mo, kung hindi ako bumalik sa dati kong ginagawa, magkakapera pa tayo, ganon? Mapapagamot pa natin si Brian? Mabibigyan pa natin ng masayang birthday si Leslie? Di ba hindi? Kailangan ko tong gawin eh. Kailangan. Hahayaan mo na lang na lahat ng pinapakain mo sa mga anak natin galing sa maruming paraan? Pablo, paano mo nasisikmura na magbigay ng pera sa amin at tumabi sa akin gabi-gabi pagkatapos mo magpaggamit sa iba't ibang babae? Diyos ko naman. Pablo, sana naman inisip mo man lang muna kami. Pablo, nangako ka sa akin eh. Nangako ka, diba? Nangako tayo sa isa't isa. Ano ba tingin mo sa mga yun? Ha? Salita lang. Jubilin. Nakikiusap ako sa'yo. Iintindihin mo sana ako. Alam mo, kailangan natin to eh. Kailangan natin to sa pamilya natin. Akala ko ba kaya natin magbagong buhay? Ha? Diba sabi mo, hanggat magkasama tayo,
Kakayanin natin lahat ng pagsubok na darating sa atin. Anong nangyari? Sabi mo, kahit anong mangyari, kahit gaano kahirap, hindi na tayo babalik sa dati, diba? Kasi gagawin natin yun para sa pamilyang binuo natin. Kasi ayaw natin ikahiya tayo ng mga anak natin. Anong ginawa mo? Pablo, sa ginawa mo yan, ano sa tingin mong mangyayari? Jubilin. Alam mo kung ano lang ang malinaw sa akin ngayon? Ha? Mas pinili mo yung pera kaysa makapagbagong buhay tayo. Pablo, kaya naman natin eh. Nawalan ka na ng tiwala sa ating dalawa. Sa akin. At alam mo kung anong mas masakit pa dun? Balak mo pa yata akong gawing tanga ng mas matagal na panahon. Pablo, hindi ko kayang mahal. Hindi ko kaya magmahal ng ganyang klase ng tao. Jovelyn, akala mo ba hindi magbabago ang pagmamahal mo sa akin? Ginawa ko lang kung anong dapat kong gawin bilang isang ama. Responsibilidad ko na bigyan kayo ng magandang kinabukasan. Wala akong pakialam kung ano ang kailangan kong gawin. Maibigay ko lang sa inyo yun. Gagawin ko lahat. Pablo, hindi ko pa rin talaga maintindihan. Marami pa tayong paraan na pwedeng gawin. Hindi naman yung ganito. Hindi ganitong buhay ang gusto ko makagisnan ng mga anak ko. Kaya hindi ako papayag. Hindi ka natulog sa kwarto. Sa tingin mo, magagawa ko bang matulog sa tabi mo, ha? Pagkatapos ng lahat ng nalaman ko? Jovelyn, alam ko nagkamali ako. Pero alam mo namang ginawa ko yun para sa pamilya natin, di ba? Hindi ko yung ginawa para sa sarili ko lang. Alam ko. Kilala naman kita eh. Gagawin mo lahat. Huwag lang magutom ang mga anak natin. Pero Pablo naman, nangako nga tayo sa isa't isa, di ba? Na hindi na tayo babalik sa dati. Paano na lang kung malaman ng mga anak natin yun? Ano na lang iisipin nila sa atin? Naintindihan ko. Kaya titigil ko na to. Hindi na ako papasok sa club mamayang gabi. Babalik na ako sa pamamasada ng tricycle. Sa pagkuha ng kung ano-anong pwedeng pagkakakitaan. Jovelyn naman, huwag mo na akong iwan, please. Hindi ba nagsabing iiwan kita? Akala ko kasi pagkatapos ng away nating kagabi, may kipaghiwalay ka na sa akin. Hindi ko gagawin yun. Dahil lang ako sa'yo na hindi kita iiwan, diba? Sakit man, pero ginawa mo lang naman yun para sa pamilya natin eh. Kaya naiintindihan na kita. Ang gusto ko lang, itama mo yung mali mo. Nagawa mo nang umalis noon, diba? Nagagawa mo umalis ulit ngayon. Hindi na ulit bumalik sa mundo na yun. Kaya Pablo, nakiusap ha. Nangako ka sa akin. Hindi mo na uulitin to. Oo. Pinapangako ko. Hindi na ako babalik doon. Mas mahalaga kayo kaysa sa pera. Kaya magpapakatino na ako. Basta magkakasama tayo, kakayanan natin ang lahat. Muli ako nagtiwala sa pinangako sa akin ni Pablo. Kusa akong inalis ang lahat ng galit at pagdududa sa puso ko para makapagsimula kami. Dahil kung hindi ko gagawin yun, walang mangyayari sa aming dalawa. Pinatunayan naman sa akin ni Pablo na totoo siya sa sinabi niya. Para mas lalong lumaki ang kita ng pera. Nagdesisyon siyang mangibang bansa.
nagtrabaho bilang factory worker sa Taiwan. Mahirap at malungkot. Tiniis namin yon para sa kinabukasan ng pamilya namin. Mga idol, hanggang ngayon ay nasa ibang bansa pa rin ang asawa ko. Gumaan-gaan na rin ang buhay namin. At sa pagkakataong ito, galing na sa malinis na paraan ang perang ginastos namin. Simple man ang kwento ko, pero sana ay nakapagbigay ito ng inspirasyon sa lahat ng nakikinig ngayon. Na kung nasa madilim na parte kayo ng buhay nyo ngayon, makakaalis din kayo dyan. Basta gugustuhin nyo lang, magagawa nyo. Hanggang dito na lang ang sulat ko, mga idol. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento ko. Gumagalang, Jovelyn. Ang mga dramatista na nagbigay buhay sa storya natin ngayon sa Dear IFM. The Jovelyn Story. Jem Abad Regala bilang Jovelyn, RJ Carpo bilang Pablo, MK Salditos bilang Mayumi, J. Ann Cruzado bilang Rosita, Sound Technician and Drama Editor Martin D. Sa panulat ni Arlene Bellarmino. Directed by Rendel Castro. FM drama has never sounded better. Dear IFM.